Ang hirap lumaban na madaming iniisip sa totoo lang. Kasi practical akong tao, kaya ako lumaban para mabawi ko lang yung nagastos sa 3v3. At alam mo yan, nakautang tayo. Yun, pati yung pagtumba ko, scripted yun eh. Kita mo naman, di ba? Pumikit talaga ako nun eh. Pag alam kong ano, nag-usap kami round 2, pipikit ako, suntukin mo ako, sasabay ko na lang. Kaya nga hindi ako hilo eh, pansin nyo. Came from the president and the godfather of MMA ng Pilipinas, URCC, Chief Alvin Aguilar. Pagtaas ng kami ni Ken dyan, yung reaction ni Chief, hindi lumapit agad sa akin na parang kuya o tatay na, Mac, I thought you want. Hands up, hands up. Gonna make it pop. Hands up, hands up. So, ayun, good evening mga kamareng. Andito tayo ngayon sa aking first episode segment ko na Hoopy Talks with Mareng. Ang unang-unang interview natin ngayon, yung dalawang taong naglaban sa first bare-knuckle fight dyan sa URCC. Ayun, syempre, huwag na natin patagalin pa at eto na, papasukin na natin yung unang-unang guest ko, Mr. Mainit! Hey! What up? Great morning, great rising. Teka, bakit ako? Ano yung intro mo eh? Ako yung dapat eh. Ano ba ito? Oh. Kasi ikaw na lang to. Sige, ready ko na lang. Ba't Mr. Mainit eh? Nalit eh. Hindi nakarating eh, ha? Syempre, interview natin yung kauna-unang natalo. Ganyan na. Sige, tuloy na yan. Hello. Yung kauna-unang natalo sa first bare-knuckle fight ng URCC. Ganda ng intro na ano, no? Ano yun, napasok na. Parang ano eh, parang naglagan to Okay eh. lang yun, hindi naman ikaw ng champion. Yeah, so, ayan, magandang gabi mga parat maring at again, ha? Medyo nakaporma tayo ngayon, kaya wala pa tayong Christmas party. So, formato ah. syempre, yun, no? Batay ka. Hey! 2 beses na yan! Ayan, so, again, magandang gabi po sa lahat. At ako po si Mac Soberano. At again, tama yung sinabi niya, ang unang-unang natalo sa Vloggers Edition ng first ever bare knuckle dito sa URCC Philippines. At isang taon na po ngayon, no? First anniversary. At ito nga, naisip namin to. At hindi lang ako mga interview dito ni Maring. Marami pang mga vloggers at mga nakasama natin. At mga typical na taong kapupulutan natin ng aral yung mga pinagdaanan sa buhay. Again, ano ba yan? Siyempre, bago ko pala magsalita, ito nga yung segment natin eh. Oh. Ito yung mga episode na like kung gagawin is may mga kasama tayong naging, di ba? Hoopy Talks with Hoopy, ha? Mareng. Hoopy. Siyempre, yan yung Aba, teka. Salamat na, aba, teka. Ito, Wake Up Bro. Wow, shoutout sa Wake Up Bro, ha. Ito actually, kapitbahay na namin ito, no? Susuporta na rin. Wake Up Bro. Shoutout sa'yo, sister. Teka lang, may napansin ako. Parang fresh mo ngayon. Siyempre, may aircon eh. Sarap ha? Hindi, real talk. Legit ha? Yung ganitong lasang kape na ano eh, parang nag-throwback yung kabataan ko sa hotel ng nanay ko, 5-star Admiral Hotel. Yung mga ganyan lasa tsaka amoy. Grabe quality. Sige. Ayan, so bisa na natin. Oo. So, parang iba yung forma natin ngayon. Baka mamaya sa tayo makarating na ito. Oo, parang tingin ko sa'yo, pang ano ka ngayon, pang Viva Max. Sige pa mo. Game. So, syempre, may mga tanong ako dito, mga pinagandaan ko. Mga ilang araw ko dito pinagandaan kasi alam ko darating yung time na mag-iisang taon na. So, syempre, ano yung mga experience natin doon. Dapat interview mo din ako eh. Pwede naman kasi... So, sige, ikaw muna. So, Sige. ito yung unang tanong ko at hindi ko lang naman to tanong. Kasi parang before, tinatanong na dito ng mga tao, yung mga tropa natin doon sa dati nating lugar, parang magpunta yung dyan. Bakit gusto mo URCC yan? Oo, kasi... Wala ka namang alam sa pakikipaglaban. Kasi kilala tayo mabait sa lugar namin at 2019 lang tayo natuto ng basic boxing. Tapos URCC agad. So, ilang tanong ba yan? Para ano? OT lang naman itong mga to. Okay, sige, game. So, unang-unang tanong, paano ka napunta sa laban na yun? Ayun, so magandang tanong yan, number 1, no? Actually, dapat ang first ever bare knuckle ng URCC Philippines is Bullet versus Kiko Matos. Okay, kasi after nung Bullet Mammoth,
dahil may ginawang hype din. May unfinished business talaga si Bullet at saka si Kiko Matos na dapat sila talaga mag-open ito. Pero yun nga, dahil sakop pa ng 90 days, yung pagkatalo ni paring Bullet, hindi pa siya pwede lumaban. So napunta ka sa amin ni Kenjan dahil ako yung hindi ko masabing na ako lang masipag sa team namin ng 3v3 kasi bago dapat siya may 3v3 din. Team Kiko versus Team Maps. No, yun ang nasasabihin ko. So, hindi natuloy yun. So, dahil si Kenjan yung nag-effort din sa kabila and then ako naman din sa kabila. Actually, hindi ko alam na ako yung pipiliin ni Kenjan dito eh. Dahil nung sinabi sa kabila na si Kenjan ang isasalang nila, may mga ibang in-offer si URCC. Pero si Kenjan talaga, dalawa lang daw ang gusto niya labanan. Either Bullet or Map Soberano. Diba? So, siyempre ako, Siyempre kasi, ikaw muna kita doon kaya gusto ka niyang makalaban kasi kasama mo naman ako eh. Kaya gusto ka niyang makalaban kasi gusto niya makabawi. Tinigdown mo siya eh. oo kasi yun pa, hindi, totoo, dahil nag-trending yung, ito yung pinaka-wild price ko na URCC para sa akin, sa Celebrity Edition, no? Celebrity Edition to Vloggers Edition na, ako, tinitake ang sarili ko dito is parang salin pusa lang mga parno. Hindi po ako masyadong star dito. Talagang salin pusa lang ako dito. Yun lang yung grounds ko talaga. Doon ko nilalagay yung sarili ko. Hindi ko sinasabi ako yung bida, ako yung gito. Pero yung press con night na yun kasi ako yung nag-iisa sa team namin. Hindi sila kompleto. At ang nangyari nga, sobrang wild talaga. No? And then yung take down ko sa kanya na hindi niya rin alam kung ano yung gagawin ko. Kasi wala rin talaga sinabi sa kasi paring Bullet kung ano yung plano nila doon sa hype na yon. So kasi si paring Bullet kasi ang gusto talaga niyang hype, yung natural. Sabi mo sa akin lahat kung may nararamdaman ka, mas okay kasi yung ginagawa nating sabi nga nila scripted. So after noon, nung nag-take down na yon, nagulat ako dahil dapat ang unang negotiation ng URCC kay Kenjan is yun nga, ako pero pagtawag sa akin ng URCC, hindi talaga ako sang-ayon doon sa unang offer. Yan, talagang sobrang naliliitin ako kasi nga, galing tayo sa 3v3 na hindi natuloy at talagang malaki yung naging gastos namin doon. Sobrang struggle namin doon. So, hindi naman ako nag-demand na mataas. So, sa tulong din ni Kenjan, no, sa kaalaman niyo po, sa tulong ni Kenjan, siya rin po talagang gumawa na para matuloy yung laban namin kasi nga, first ever vernacular to sa Pilipinas at again, historical. At ang pinaka-istorya dito, pareho kami hindi pala away. Yan, hindi kami talaga yung taong basagulero. Hindi kami yung taong talagang nakilalang gago sa lugar natin. Kung siya nakilala siya na amboy, medyo maastig talaga, maangas, just all for the hype eh. Pero yung talagang ni Kenjan is against violence si Kenjan. And then ako, ganun din. Kaya natuloy doon ako napunta. Yan talaga yung istorya ko ba't ako napunta dyan. So, ito, hindi ka ba natakot or nagdalawang isip na unang laban mo, walang gloves? Kasi, syempre, kakaiba yun walang gloves Oo, Kasi actually. expected natin nun, di ba? MMA, ganyan. Tapos, yung time na dapat lalaban kayo sa 3v3, yun yung pinapractice nyo. Oo, diba? so... Kayo, grounds, ganyan. About sa natakot, actually, takot ako Alam mo yan, di ba? Kasi nga, bukod sa hindi ko na-insayo yung talagang dirty boxing, although may onting knowledge ako sa boxing, kasi nga, may mga practice ako na sarili ko lang. Pero hindi pa ako nakaranas ng training camp o training. Sobrang takot ako. Bakit? Kasi nga, iniisip ko, baka mamaya, yung TF, mapunta lang sa ospital. Real talk mo yan kasi wala namang offer sa amin. Wala namang offer na libre hospital kung matalo, manalo Okay, so nagpapakatotoo lang ako. Takot talaga ako kasi nga sabi ko, baka mamaya tamaan ako ni Kenjan, lalos mas maliksi talaga siya sa akin. Sabi kong ganun, hindi ko rin alam kung gaano katibay yung pangako. Pero nandun na kumbaga ito na andyan na yung gusto nating makabawi doon sa nagastos dahil sa 3v3 nasira at the same time. Sayang yung mga naumpisa namin, sayang yung inambag namin dalawa, sa team Badas, ako naman sa team Mandirigma. Sabi ko sige na lang, pero yun nga, grabe yung dasal ko nun. So, ito, di ba angkas biker ka? Paano pinagsabay yung preparation and needs mo sa pamilya natin? Yan, dito na papasok yung mga tao. Yan, yung mga sinasabi ko nga lagi paulit-ulit, yung mga pinapasalamatan kong higit pa sa kadugo ang tinuring sa atin, di ba? Siyempre, noong time na yung mga parno, mga sir, wala talaga kaming ibang source of income kundi yung arawan sa angkas. Si Mrs. wala pong trabaho yan, talaga sa bahay lang, sa dalawang bata lang.
At ako talaga yung lumalagari. Wala ring racket that time, no. Ang isang 30% na source of income ko na talaga is yung social media, which is hindi pa ganun kalaki. Talagang kukulangin, hindi kakayanin magbayad ng upa. So sobrang nahirapan ako dito sa part na to kasi sabi ko, nung ako na yung lalaban, kasi nga, yun nga, nung sa 3v3, grabe na yung unang-una na. Grabe na yung nagastos ni Madam Ina rito, tsaka ni Boss Baby Boy. Sa amin, sa buong team Mandirigma, lalo sa amin nung naiwan kami doon, sobrang laki na ng nagastos. Kaya nung ako na yung lalaban, sa sobrang hiya ko, hindi ako nag-stay doon kila Boss Baby Boy tsaka kay Lineup. Dahil sa nahiya nga ako sa mga ginastos dati, tapos, basta parang yun yung nangibabaw sa akin eh. Gusto ko na lang gumawa ng paraan kaysa tumigil ulit doon, tapos gagastos na naman sila. So, doon na pumasok. So, yung sobrang hirap talaga kasi nga, iniisip ko kung paano tayo makakabayad ng upa, paano yung pagkain natin, sino yung mga taong malalapitan, sino yung mga taong uutangan, real talk, no? So, hindi nga ako tumuloy doon kay Boss Baby Boy at kay Ina. Ito naman si paring reaction na meron. Okay? Paring reaction na meron, Boy London, Kuya Rufino, yan, yung mga Legal na Kamao family, sila po yung umalalay sa amin. Yan, para lang makaraos yung, kasi almost 3 months yung hype dun sa 3v3 dapat eh. Wala talaga akong maayos na biyahe nun. And then, one month preparation naman yun sa Bernacle. So, yung 4 na nabanggit ko, yung iba doon talaga nagpautang ng kusa. Ayan, nagpautang ng kusa. Meron din naman tayo nilapitan na nagbaka sakali tayo at hindi naman tayo nagdalawang isip. Pero ito talaga si pare reaction na meron. Yung taong parang sobrang ako dito sa taong to kasi hindi ko alam na may ganito pala tayong supporters na kung akalain natin kasi minsan mga nanonood sa atin parang mga chuwari-wap lang eh. Tapos, ito pa yung nakakatawa. Yung time na, alam mo yun na nagka-problema na noon, dahil sa 3v3, tapos may mga pumapasok pa na mga, Yes. alam mo yun, mga nangi-scam. Oo, ang daming sumasabay. So, yun, sobrang hirap ng preparation. Tapos, actually si Coach G, siya rin yung nag-ano sa akin nag-presenta na map. Kung gusto mo mag-training, dito ka. Napapaisip pa ako, sabi ko, Coach, talaga wala akong may babayad sa'yo. Kasi alam ko, effort ka. Alam ko, gagastos ka, magasaya ka ng oras, imbis na sa mga client ka. So, nagpakatotoo naman ako. Si paring reaction na meron din ulit, yung sumalo nung pwede namin ibigay kay Coach G. Medyo maliit lang naman po. Pero yun pa rin yung reason. And then, alam mo yan, yung hirap ko ng from Laguna to Quezon City. Yeah, kasi po ako nag-iinsayo kami doon sa Victoria's, ano ba yun, di Victoria Court Victoria Sports Complex dito sa may sa may GMA Kamuning. So napakalayo po niya sa Binyan. Hanggang sa dumating sa time na ako kasi may problema ako, di ba? Alam mo yan eh, pag alam ko maaga yung call time, hindi ako nakakatulog. So sobrang toxic sa akin yung ganyang alarm na bukas maaga ang ensayo, pero hindi ako makatulog, pero kailangan ko mag-ensayo. Kaya wala talaga ako certain na lakas. Kasi yung oras kasi ng tulog mo, umaga. Yes, so kasi sa angkas talaga, graveyard talaga ako, umuwi ako umaga na. Gising ako hapon na. So, si parang reaction na meron ulit yung gumawa ng paraan para mapalapit ako doon. Di ba yung sinagot niya rin yung accommodation ko doon sa isang maliit na hotel para mapalapit lang kay Coach G. So, kung usapang paano ko pinagsabay yung pagiging angkas, actually tumigil ako sa biyahe. Alam mo yan, di ba? Tumigil ako sa biyahe kasi hindi pwedeng pagod ka sa biyahe tapos mag-iensayo ka. So, hindi ka lalakas talaga. Dahil gusto ko seryosohin yung laban, dedicated ako doon sa pinasok kong first ever Bernacle. At syempre, nag-e-effort din sa Kenyan. Gusto ko siya mabigyan ng magandang laban. Talagang tinigil ko yung biyahe. At sobrang salamat dito sa mga nabanggit ko na to na talagang umalalay sa preparation ko. Yan. Ito na. Gaano kahirap yung pinagdaanan mo sa ensayo, lalo na 40 years old ka na. At alam kong wala ka naman talagang malalim na kalaman sa suntukan. Yun, isa pa yan. About just sa 40 years old talaga real talk ko. No? Kasi hindi naman talaga ako yung ensayado na. Siguro way back 2002 to 16, talaga meron ako fitness gym. Batak yung katawan ko, pero hindi ako batak sa cardio. Iba kasi yung ensayo ng lalabang ka sa naging ensayo ko lang para magpaganda ng katawan. So, sobrang kalbaryo sa akin kasi nga yung adjustment sa pagkain. Tapos, buti nga wala kami weight loss, wala kami kinukuha at timbang. Ang talagang kailangan lang namin gawin is, yun nga, mag-ensayo para magkaroon ng mga magandang laban. So, as 40 years old, sobrang kulang eh.
dumating sa punto na parang naisip ko na mag-quit kasi sabi ko parang tama ba itong pinasok ko? Sabi ko kasi sa edad kong 40 anyos at sa ganitong halaga, makikipagbasagan ako ng mukha. 'Di ba? Kumbaga hindi ko tinitreat as baliwala lang si Kenjan, tinitreat ko siya as talagang malakas kasi alam ko mas magaslaw siya sa akin. Kaya sabi ko, malaking bato tong babanggain ko talaga na alam ko pwede akong mapahamak. And again, yun din naman yung iniisip niya eh. Pero yun nga, as 40 years old talaga, sobrang hirap na naisip ko rin yung respeto sa mga fighter. Diba? Lalo yung mga amateurs po dyan, no? Boxing, MMA fighter. Amateur pala, nakakailang bugbugan na. Lalo pag galing sa mahirap. Wala silang monthly pang check-up, wala silang pang maintenance sa pagkain, lalo pag may kinukuha silang timbang. So sabi ko, what if kung ganun yung sitwasyon ko? Kaya yung respeto ko sa lahat ng fighters talaga, kahit yung mga fighters na hindi lumalaban, mas gumrabe yung respeto tsaka yung awa. Yung iba nga nagbubuwis pa ng buhay. Diba? Tsaka, di ba nga pinag-uusapan natin yun? Paano kung ikaw kasi nagkaroon mo ng mga sponsor. Di ba? Paano sila? Yun, Di ba? oo. Tama. Paano sila? Paano yung mga yun? Walang sponsor, nasisimula pa lang. Paano yung nila, yung saan sila kukuha ng pang check-up nila, saan sila kukuha ng pang medical nila, di ba? Tama. So, tama si Maring doon mga parno. Ako, Saka paano nila masusustain yung pagkain nila, di ba? Kaya ako mas tumibay yung respeto ko sa mga fighters, kibaguhan, amateurs, champions, o retired. Pero ayaw ko na siyang gawin ulit. Yan lang, as 40 years old. Okay ba yung ko? Pwede matanggalin ko na. Parang nasisila. Gusto ko makita ng yung medyo may nakakikita ko dito konting Ano ba yun? Eto na. Dito na tayo ngayon sa Pakila na yan? Pang-limang tanong. Pang-lima. Ito kasi sa pang-limang tanong ko, maraming dito eh. Maraming mga dumating na mga bashers. Oo, syempre. Basta may mga sana dumating sa time na pati ako na-apektuhan, na-stress. Kasi ito na nga, yung number 5. Okay. Ano yung masasabi mo sa mga nagsasabi na mahina daw yung hype nyo ni Mainit at maraming nakapansin na ang dami mong sponsor? Hiningaan mo ba sila? Yan. Okay. Yan. So, about dun sa hype, nagmukha siyang mahina kasi real talk lang, no? Sa mga yung mga chuwariwak na viewers. Pumapatol ako sa basher to the point na gusto ko sila matuto. Kasi kailangan din talaga sa mga creator na makipag-interaction ka sa basher. Ngayon, kung di sila matututo sa akin, kasalanan na nila yon. Okay? Yung hype kasi, talagang ako sa tingin ko rin, mahina nung una talaga. Kasi nga, galing kami doon sa malakas na hype. Biro mo naman, 6 kami doon sa 3v3 plus Bullet and Mammoth. Grabe talaga ang hype, tapos hanggang sa naging Bullet versus Mammoth na lang. And then nung kami dalawa na ni Kenjan, Mr. Mainit, medyo nag-dry ng onte. Tapos may mga banat pa ako kay Kenjan na talagang hindi niya sinasagot. Medyo di ko alam kung iniiwasan niya yung mga topic na yon or talagang ayaw niyang i-topic yun. Kaya nag-isip ako, nagsalita rin na, sige kung ano na lang magawa. Kumbaga, ensayo na lang. Sabi ko na nga, doon na lang mag-hype sa laban. And si Joy Bitan, si OFW Vero, at saka si Yasin Mikamura. Yan tatlong yan, malalakas siya na reactionist pagdating sa fight hype. Sila kasi yung mga nawala doon sa Bullet and Mammoth nung nadismaya na hindi natuloy yung 3v3. Tapos yung siyempre dahil yung Bullet versus Mammoth, kita naman natin, kaya sabihin natin na strong person si paring Bullet, siyempre may upset yan. So, busy silang dalawa doon sa collaboration nila after fight nila. So, ang pag-asa ng tao is i-hype kami nung dalawa. Kasi kami ni Kenjan talaga, ayaw namin maging namin maging kontrabida talaga. Gusto namin parehas kaming bida sana at medyo underdog. Pero ayaw namin gumawa ng mga public. Okay, parehas kami ayaw na gumawa ng public. And then after that, sabi nga nila, mahina yung hype ko, mahina yung hype ni Kenjan. Pero ito na nga, pagdating sa sponsor tsaka sa sales. Yan. So, yung tanong mo naman kung humingi ako, honestly, siguro 1% lang hiningihan ko eh. 1% yung hiningihan ko, 300% yung mga nagkusang loob talaga. Kay pautang, kay kusang loob na tulong, maliit, di ba? Diyan pa sila Kicks TV, sila Maring Tigres, sila Boss Joe, Pari Risdon. Yan yung mga, kung hindi mabubuo yung maliliit na suporta nila, lalo yung mga
real talk yung mga halaga, hindi tayo makaraos talaga eh. So, dumami yung sponsor ko to the point na talagang, siguro dahil yun nga, isa lagi sinasabi nila na, totoo ka kasi. Yan, humabot pa si Mr. 62 at to the last minute, Angkas mismo, yung company namin. Di ba talagang hinabol ako ni Sir George Reca na nagulat siya na may lalaban sa URCC na Vloggers Edition na Angkas Biker pala. And then siya mismo yung pinaka-sponsor na ang event ng URCC Bear Madness 80 na yan. Isa siya sa sponsor niya. So, wala akong hiningaan talaga 1% lang. Wala. Hindi pa ako napahiya at ang bilis kong nakuha. Saka ang maganda nun kay Sir George, nandun siya nung press con mo. Oo. Sobrang para akong may may isa pang tatay o kapatid o kuya na talagang Nung press con, nagpadala ng tao nung nung weigh-in nyo, di ba? weigh-in, tapos ginawan pa ako nila, sila Brother Jet Cindy, yung mga grupo ni Brother Jet Cindy noon, hindi ko na maano yung iba. Pumunta pa doon sa bahay namin para mag-take ng parang interview. So, sobrang naramdaman ko yung specialty. Hindi special child Parang naging special ako for a meantime. Kasi ang gusto ko lang naman, maiposan ako sa group na Angkas na merong lalaban ng URCC na Angkas. At first ever Bernal nga. Pero higit pa doon yung binigay ni Sir George. Yes, ang ganda ng offer. Imagine kung nanalo ko, dodoblein yung TF. Pero nung talo ko, may binigay pa rin. Hindi ko na nasasabihin kasi alam nyo na, baka magka-issue sa iba. Pero, yung iba naman, 4 na VIPs sa harap na mismo ng cage na URCC. Lahat yun Angkas. Yes. The same time, sa headquarters, pati yata sa Cebu, siya sa court, yung malaking pay-per-view, kumuha siya ng pay-per-view para lang makanood yung mga kapwa Angkas Biker. Sobrang marami salamat sa mga sa mga kapwa Angkas Biker ko na sumuporta. Alam ko marami na dismaya, alam ko maraming natawa, alam ko maraming nagulat or nakakita na ako dapat yung panalo. Pero yun na, it is what it is mga par. At the same time yung sobrang maraming salamat talaga. Yan, lalo kay Sir George Reca na 1 minute na lang talaga kinuwang pumirma ako ng kontrata sa Angkas para to the whole year. Kaya kung magre-rematch pa ako, actually rematch ang gusto nila. Lahat sila rematch eh. Si Pari Reaction na meron, si Boy London, si Ina si Ama, parang 50-50 sa rematch, no? Yung Angkas talaga, full support, talagang gusto. At ang daming gustong mag-training sa akin talaga after that eh. And then actually, ngayon pa lang natapos yung kontrata mo sa Oo, ngayon pa lang matatapos. Hindi rin yung ba ako? O tanong, hindi na ako lalaban eh. So yun talaga, yun, wala, 1% lang hiningan natin pero hindi tayo nagdalawang salita. Kaya sobrang maraming salamat po talaga. Yes. And then, eto na. Andito na tayo sa dito tayo sa laban. Sa laban na tayo. Mabilis na tayo. Eto. Round 1, natamaan mo si Mr. Mengget. At 3 maliliit na hiwa yung pinakita niya na nasa hospital siya. So, ano yung pakiramdam nung nakita mong bloody na siya? Nung round 1 di ba lang? Actually, yun nga. Actually, round 1 talaga, kapaan kami. Ito, magpapakatotoo sa inyo. Nung time na, hindi ko pa alam kung bloody na siya eh. Bukod tangi parang lucky punch lang din eh. Lucky punch na sa bayan kami, tapos parang medyo wasiwas na kanan tumama. Lagi kong hinahype dati, ito pag tumama ka ako sa'yo, may paglalagyan ka. Which is tumama talaga. Ngayon, yung 3 pinakita niya, ito yung 3 daliri ko na tumama talaga sa kanya. Yan, and then nagulat na ako na nagki-clinching kami sa cage. Sabi ko parang kami malansa, kasi malansa yung dugo eh. Parang ang lasa ako, parang kami kalawang. So pag hiwalay sa amin ni referee Lawrence, pagtingin ko, actually hindi dapat ako maglalaki ng mata. Pero dahil sabi ko, sa loob ako ng cage mag-hype, gusto ko ma-entertain yung tao. Pero deep inside sa puso ko, sabi ko, pwede lang magmura eh. Pusang iring, ako, nagsugatan si Kenjan. Sabi ko, nasugatan ko siya. Sabi ko gano'n. Parang, nagbi-50-50 yung feelings ko na gusto ko i-hype. Sabi ko, sana wag lumala. Sabi ko pa nga, after that round 1, sabi ni Coach G, Mac, tamaan mo pa isa para stop na. Sabi rin ni Rugby Boy. Yan yung mga coach ko. Coach Rugby Boy, Coach Sunny, Coach G. So, sabi ko, sige. Pero, hindi ko alam kung tatamaan ko pa ba to, hindi na. Kasi nga, sa totoo lang hindi ko masabing awa eh. Ganun yung naramdaman ko kasi si Kenjan, mga par. Idol ko siya eh. Idol ko siya sa sayaw. So, nagpakatotoo lang ako na, oo, maglalaban tayo, business partner tayo ngayon, pero to the point na nasugatan kita, hindi ako masaya doon. Hindi ko siya pinagmamalaki at hindi ko yung pinost ng buong taon
na pinagmamalaki ko na ano ko siya. May mga taong nagsasabi na gano'n, pero ako, I hate that na nasugatan ko siya. Kasi alam ko lang kung ano lang yung natanggap namin eh. So doon yun talaga yung pinaka-concern ko. Pero dahil gusto ko ma-entertain, nag-acting ako ng parang kunwari, akala ko bad boy na bad boy. Pero deep inside in my heart, talagang hindi ko hindi ko gusto talaga na magkaroon siya ng sugat. Okay, Pero- after that clinch na may cut na pala si Kenjan, Na nakita yun. nakadalawang, actually 3 suntok siya sa akin sa ulo eh. Kaya sabi ko nung nangamoy, ako ba yun? So pagtingin ko wala, sabi ko, akala ko matigas mukha na ito, mabilis pa lang ano. Joke lang brother ha. Round 2. Early round, bumaksak ka. At akala ko, hindi ka na makakabangon, pero tumayo ka pa. Pwede mo bang ipaliwanag kung anong pakiramdam mo nun? Tapos tanongin mo din ako. Yeah, so ito yung nangyari sa round 2. Kasi nga, ang alam ko talaga right-handed si Kenjan. Okay, right-handed si Kenjan. Tapos, ang ensayo ko talaga is kontrahin siya ng southpaw. Yan, kasi gusto ko rin may tawag dyan converted. Yung stance mo southpaw, pero ito talaga yung power mo. Si Kenjan pala converted. Ang position niya, kasi pag ang position ang left foot mo nasa harap, yan yung orthodox. Kalimitan pag ganyan na position, ito talaga pwersa. Okay, si Kenjan nakaganito position, pero ito pala yung pinaka-lethal weapon niya. So, round 2, inaabangan ko talaga yung kanan niya. Sobrang inaabangan ko yung kanan niya. Tapos sabi ko, nung time na yun na ano nang ring na round 2, hesitation Hesitation talaga. Dapat babanat ako, kaso sabi ko gano'n, para nakayuko siya, hindi ko tunuloy. So, sakto pag gano'n na ng left hook niya, bang! So, para kong tinulak. Kasi sakto pag gano'n ko pag-hesitation ko, pumikit ako eh. Parang yung a blink of an eye, pag pikit ko, pag gano'n ko, nakaupo na ako. Sabi ko, ba't ako nakaupo? Para akong tinulak. Pero tumama sa akin dito talaga. So, hindi ako nakaramdam na kaba. Sabi ko, hilo ba ako? Pagtayo ko, walang hilo. Ano nangyari? Sabi ko gano'n. Parang sabi ko pa nga, parang may tumulak sa akin ng maligno sa loob ng trains. So pagtayo ko, hindi ako hilo. Sabi ko, hindi ako hilo. Ano yun? Sabi ko, hindi ko ma-explain talaga mga kasi first time. So flash knockdown pala tawag doon. And then yun na, nabuhay na si Kenjan. Nabuhay na siya na sabi ko, napunta tuloy sa kanya ulit yung hype. Yan. Pero that round 2 talaga, hindi ko masabing hindi ako bumitaw ng suntok kasi masakit na talaga to. Sobrang sakit na ito. Yung unang tuloy tama sa kanya na solid na sumugat sa mukha niya. Masakit na talaga to. Sobra, pilay talaga siya. Namimilay na. Pag tumama pa ng isa, baka wala na to. Nag-aagaw na sa isip ko, pag ito, napilayan ng todo, baka mas madagdagan ako ng 2 buwang hindi makabiyahe sa angkas. Kasi ito talaga ang ginagamit namin sa motor para mabuhay kami. So imagine kung manalo man ako pero pilay ito, or matalo ako, malaking bagay. So, sumusuntok ako to the point na nababackpiece ko siya. Okay? Kasi sa totoo lang, ito, hindi naman to sinabi ni Coach Franco na bawal yung backpiece. Siguro, pero yung sinuntok mo tapos iba-backpiece mo, wala talaga sinabi sa amin na bawal yun. Kaya yun nakuha ko, doon ko nakuha si Kenjan na round 2, sumusuntok pa rin ako, natatamaan ko siya a little, na para makabawi lang doon sa knockdown. Pero yung pakiramdam ko talaga, sabi ko, hindi ako hilo. Sabi ko, sige, round 3 ka sa akin. Okay, tag-isa na tayo, round 3 ka sa akin. So, yun na, nung natapos na, sabi ni, alam ko, si Rugby Boy na sabi nun, okay naman, nakabawi ka naman. Kasi nga, yung mga backpiece tumatama talaga kay Kenjan, which is hindi pala yung counted. Sabihin ko ba? Na halos parang 2 weeks lang talaga yung parang nagtodo ka. Diba? Na nagtodo ka ng ano talaga. Pinaka-ensayo, actually, 7 days lang talaga eh. Oo, yun. 7 days lang talaga. Sobrang kulang sa ensayo. Which is hindi ko yung sinasabi dahil dahilan na kasalanan ko yun. No? Kasalanan ko yun kasi nga sa sobrang kong tao, yung nangangapa ko yung oras ni Coach, ginaagaw ko, wala akong pambayad, hindi ko ma-assurance kung magkano bibigay ko sa kanya after my fight kasi nga kinakwenta ko yung mga babayaran. Ang hirap lumaban na madaming iniisip sa totoo lang. Kasi practical akong tao, kaya ako lumaban para mabawi ko lang na gasto sa 3v3. At alam mo yan, nakautang tayo. Meron pa nga tao na binigay na lang sa atin yung utang. Para lang di ba? Sobrang amen doon na hindi na pinabayaran sa amin yung mga nahiram namin kasi nga, naintindihan yung sitwasyon. So, ang hirap talaga ng sitwasyon na nandun ka na sa edge, iniisip mo, baka walang maiwan doon sa TF pagka nasugatan ako. Saka yun nga, sinabi niya na parang, huwag niyo nang ibalik. Isipin niyo na lang na pinag-aral niyo yung anak niyo.
Yan. Yan yung isa, yan yung isa. Dito na tayo, round 3 na tayo, ha? Proceed na tayo sa round 3. Ito Okay. na, round 3. Nag-alamatrix si Mr. Mainit. Ay, oo. Nagdayo na siya. Oo. At napansin ng mga tao, parang natulala ka. Anong nangyari doon? Yeah, so sa round 3 talaga, sabi ko, one punch delete na lang eh. One punch delete. Sabi ko, kahit namimilay ako, gusto kong itama to. Kasi mas accurate talaga yung kanan ko kaysa sa kaliwa. Okay, wala na akong way para ibitaw yung kaliwa. Kung di ipamigi na lang sa jab, tapos one punch delete. That time, na sobrang, sabi ko, ito na, lalaliman ko na. Wala ka nang kawala dito. So, sobrang lalim na ng suntok ko talaga na almost pa semi-uppercut na pababa pa. Nakailag pa rin na talagang sumayad yung tuhod niya sa floor. Tapos, tumakbo siya. Kaya siya, napamatrix siya. Ako naman, napapaano yung ulo ko. Sabi ko, grabe Hindi, bigas. sabihin mo yung totoo, yung Oh. reaction mo. Ang sabi mo nun, ba't gano'n? Yun nga, nung gumano siya, sabi ko, tapos naririnig ko yung mga kasama ni Chief Alvin Aguilar, patayin mo na! Para kasi naisip ko, kasi protector step at all time eh. Dapat man binigsan ako ng elbow. Binigsan ko lang sa bawal yun eh. Basta natulala ako to the point na pagod na rin ako round 3. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, exhaust ako, pero hindi ko pinapahalata. Si Kenja Malikot, exhaust din siya. Kasi sabi ni Coach G sa akin, Map, huwag mo papakita yung pag binanatan ka niya ng sunod-sunod kahit 5 seconds lang talo ka. So tinitipid ko yung hangin ko to the point na ayaw kong makita yung body language ko na exhaust ako kasi nga baka bakbakan ako ni Kenja. Makikita ni Coach Badong kasi mas magaling si Coach Badong talaga dahil walang talo yun. So makikita niya kung kailan ako exhaust para banatan ako ni Kenja kung wala na rin akong paa. So talagang inipit ko yung mga ang tendency pala no, pag nag-ipit ka ng breathing mo, naninigas yung paa mo. Which is nangyari nga. Talagang nangyari, naninigas na to. Sabi kong gano'n, wag lang akong makitang hingal na hingal kasi baka pabanatan ako ni Coach Badong kay Mainit kasi maligsik pa siya eh. So, inisip ko na lang round 3, sige. Doon tayo sa 10 seconds, last 10 seconds. So, nung last 10 seconds, actually tinamaan ko pa siya ulit ng back piece. Ayun na yung nagsigawan. Nagsigawan yun, panalo na. Sabi nilang ganun, panalo na. Kasi napasandal pa siya sa fence. Pero ayoko na talagang sundan kasi sabi ko, wala na eh. Baka yung last 20 seconds dito pa ako matalo pag binakbakan ako ni Kenja. Kasi wala na talaga, naninigas na yung baba ko. Sobrang sakitan ng kamay ko. Naghahalo talaga yung isip ko kung anong mangyayari ngayon, kung makakauwi ba akong may pera pa o wala na real to. And then pagtapos, nung pagtaas ko ng kamay, sabi ni Coach G, heads up, you're a winner. So, sa totoo lang, parang doon pa na ako nakahinga ng maluwag. Kasi nga, nung last 10 seconds, nagbara-barahan na kami. Si Kenja talaga, suntok ako naman, nakalita yung ulo ko, bahala na tumama. So, yun lang hindi ko na-practice kung paano yumuko. Yung mga bandang kulinano na kayo, suntok vlogger. Oo, suntok ko talaga ng vlogger. Oo, talagang nawala yung mga turo ni Coach Badong na magaganda, pati yung turo din ni Coach G na magaganda. Kasi yun yung nasa sariling katawan namin na galaw namin. Yun na talaga yun. So, eto na. Pagtapos ng laban, nagsigawan yung mga tao, isang round pa. Isang round pa, di ba? Oo, Ano yun, di tama. ba? Di ba parang kung stop pa nga yung referee, parang nagtataka, ano ba? Isa pa. Tapos niya nagsigawan yung tao na, isa pa, ganyan. If ever bang pumayag yung URCC, sisigi ka pa? Actually, ako parang gusto ko okay. Kung isa pa. Kasi nga, ang na-feel ko noon, sabi ko, na-entertain sila. At ito pa rin yung mga nanood sa amin doon sa venue, sa totoo lang, hindi sila yung madalas mag-comment sa amin sa social media. Sa YouTube, sa Facebook, hindi sila yung madalas yung babash, yung gano'n, yung supporters. Ang nanood talaga doon, talaga pag nakita mo, puro big time. Kahit nga ako naamoy, parang na-amaze, napaproud ako Tapos, ng sarili ko na. Kilala ako, tatawagan akong, Map, idol kita, gano'n. Alam mo, sabi ko, wow, may ganito pala akong supporters na nababaitan sa akin, Map, sa'yo kami, gano'n. Tapos yun nga, ikaw talaga yun eh. So, kung ano pa yung sisi ng isa pa, sabi ko siguro doon na ako talaga raratrat kasi nakahinga ako eh. Nung naririnig ko yung crowd, tapos sabi ni Coach G, Map, heads up, hands up, you're a winner. So doon pa na ako nakahinga. Parang narilip yung katawan ko na biglang umano yung paa ko na wala yung tigas kasi alam mo tapos na eh. So, ibig sabihin, ready ka pa na umisa pa? Oo, ready pa. Pero alam ko talaga hindi papayagan kasi nandun yung gano'n. Oo, hindi talaga. Pero ang nasa isip ko lang, sabi kong gano'n, draw to, sabi kong gano'n. Yun yung nasa isip ko. Saka parang kasi, yung nakakagana, yung sigaw ng tao. Sobra. Yung, parang
Sige nga, isa Meron pa, parang pa- maano ka din talaga eh. Meron pa isang babae doon na sigaw na sa akin siya naka-cheer. Tapos parang tinatrash talk siya si Mr. Mainit. Yung maingay na babae. Oo, Eh, sa kabilang table. grabe pala pumusta raw. And then ito that last round, pagtapos ng isa pa kasi hindi na, gusto ko nang lumapit kay Kenjan. Gusto ko nang umano sa Kaso, kanya. ayaw ng di ba? Hindi, tsaka si Coach G kasi, parang ayaw niya muna akong mag-concede. Parang kailangan may ano pa rin eh. Kasi pag nagpakita ka pala niya na parang talo ka, upset ka, makikita nila, tanggap niya yung pagkatalo niya. Dapat na pala dyan pag ganyan, heads up ka pa rin. Tapos, snappy pa rin. So, gusto ko na lumapit kay Kenjan na gusto ko na siya yakapin. Gusto ko na siyang pasalamatan nung time na yun. Pero inisang tabi ko muna kasi sabi ko, mamaya na kung sino mamanalo at panalo. Pang 10 na. Yan, last question. Ito na, ang huling-huling tanong na magpapainit ngayong gabi. Scripted ba ang naging laban niya ni Mr. Mainit? Yung totoo. Sige. Hingi ako sorry sa lahat, no? Sa mga nanood, siyempre. Ibig sa mga sponsors, sa mga lalo yung mga gusto gusto para best back ako, gusto Actually, scripted siya. Yung sugat na yon bago pa lang mag-umpisa, inano na nila yun, parang in-artificial nila. Okay? And then yung dugo na yun, parang something na pagka natamaan ko yung point na yun, mag-freak siya, pero hindi talaga sugat. Okay? Tapos, yun, pati yung pagtumba ko, scripted yun eh. Kita mo naman, di ba? Pumikit talaga ako nun eh. Pag alam kong nag-usap kami round 2, pipikit ako, suntukin mo ako, sasabay ko na lang. Kaya nga hindi ako hilo eh, pansin nyo. Kasi kung talagang tinamaan ako ng solid nun, dapat hilo ako. Kasi nga, vlogger kayo. Vlogger. So, vlogger kami, so scripted yun. Pero prank lang, siyempre. Yan. Siyempre, hindi. Baka naman pati paliwanag ko, pati yung emotions ko. Sinabi ko sa tapos scripted Siyempre, ka. hindi. Ito sasabihin ko sa inyo. Ito na, last question na. Hindi siya scripted, pero planted. Okay? Planted to the point na nag-uusap kami everyday ni Kenjan. Nung hype pa lang, kung ano yung gagawin namin sa hype, gagawin namin sa press con, ano yung gimmick na gagawin niya sa akin, ano yung gimmick na gagawin ko sa kanya. Para bilhin ng tao. Hindi rin totoong may bad blood kami na issue na nag-aaway talaga kami. Kaya kung mapapansin nyo, meron kami mga personal na salitaan sa isa't isa, pero wala kaming below the belts. And actually, pag may mga gusto kong sabihin, sinasabi ko muna sa kanya kung okay lang ba sabihin. Which is, pag sinabi niya hindi, brother, wag kasi ganito. In-explain niya. So, nire-respeto ko siya. Planted ang tawag doon. Pero yung laban namin, hindi siya matatawag na scripted o planted. Dahil talagang ako, sobrang, noong time na sinabing, your winner is Kenjan, Mr. Mainit, upset ako. Upset ako to the point kasi nga, bumulong pa sa akin si Chief Alvin Aguilar eh. Chief, bumulong ka pa eh. Sabi mo ako panalo eh. Ikaw ata ang nilapitan niya, no? Map at Tocho 1. So, parang, ano ba? Sorry to say, yung totoo lang. Feeling ko parang, nadaya ba ako, Chief? Parang ganun eh. Kasi, came from the president and the godfather of MMA ng Pilipinas, si Chief Alvin Aguilar. Pagtaas ng kami ni Kenjan, yung reaction ni Chief, and then lumapit agad sa akin na parang kuya o tatay na, Mac, I thought you won. So, alam mo yung, para akong nag-melt na, pero, naisip ko agad-agad, sabi ko, okay na rin kasi si Kenjan yung naging kontrabida sa amin dalawa talaga. And, pinaliwanag naman yun eh. Di ba kasi after ng laban nyo, in-interview kayo ni Chief Alvin Aguilar, di ba? Tapos yun na, one-on-one. dito muna tayo, nung tinaas na, so, nga, nagyakapan kami, sabi ko, okay lang, siguro talaga ayaw na ni Lord na lumaban ako. Kasi, 1 week before ng fight ko, nag-live ako, sinabi ko, this is my first and last fight. Stressful, sobrang nga, nabanggit ko kanina na parang gusto ko na umatras during training. Tapos, yun nga, sparring ko, umagapa yung ribs ko dahil kay Coach Sunny, yung kabila ko naman kay Rugby Boy. Tapos yung worst pa Tapos, doon. pilay na to dahil binabagsakan ako lagi ni Rugby Boy ng siko sa... Merong worst doon. Di ba, ilang araw na lang. 2 days na lang. 3 days, 4 days, laban mo na. Yung nahuli ka pa. Nahuli pa ako. Alam mo, gagasos pa kami. Si Pari Reaction na meron na naman na nagitakbuhan na wala ka na ng pera. Di ba? Binabayad mo na doon sa billings mo.
Tapos nahuli ka pa doon dahil sa medical, no? Isa pa yan sa nagpa-stress sa amin ni Kenjan, yung biglang kailangan namin ng medical dahil magiging pro license kami ng MMA fighter. So, actually, di ko nga alam kung ba't kami naging main event eh. Hindi pa dapat main event yun nung una. So, nagulat ako, main event na kayo, sabi ni Boss Ero Katanong. Sabi ko, wow, main event? Kasi yung hype kasi nadala niya. Oo, main event? Parang, totoo ba to? Parang naalala ko lang, susundo lang kay Bullet sa airport, tapos ngayon main event ako URCC na dati pinapanood ko. Noong mga panahon ni Champ Mamot, Kaloy Badoria, yan, Champ Arvin Chan, yung mga legend dyan na talagang unang-una na naglaro dyan sa URCC. Tapos ngayon, main event ako. Sabi ko ganun. So wow, sabi ko, God's will, pero na-congrats ko na rin si Ken dyan nung kinalabit niya na ako nung tinaas niya kamay niya. Doon sabi ko, brother, sorry. Sabi ko, hindi. Okay lang yan, Sabi walang mo sa problema. kanya, no? Pagbulong mo, magaling yan. Hindi, tinignan ko yung mukha niya kasi nga, ayaw ko talaga siya. Hindi ko gusto yun na nasugatan ko siya. Kasi pares kami yung dasal namin pares eh. A day before, pagtapos ng uwiin namin, tapos bukas laban namin, nag-usap pa kami na, brother, good luck. Sana walang maging grabe sa atin. Sabi ko, gawin natin lahat ng best pero kailangan natin ipakita sa mga tao na tuloy tayo maglalaban. Kasi yung iba talaga kasi pinepeke, real talk. Pinepeke nila yung laban nila. So nag-uusap sila pagdating diyan. Hindi doon ha. Hindi doon ha. Ano na yun. Hindi doon. Hindi ko sinabi doon na may iba lang na nagpepekean pero hindi naman natutuloy. Okay, so yun, kinongrats ko siya tapos nga niyakap ko si Mrs. Naisip ko and even si Maring Heidi, Mari ko na rin yung pati si Ken dyan. Parang tapos na. Sa sobrang si Ken dyan yung naging taya, kumbaga, siya yung naging taya eh. Siya yung naging kontrabida, siya yung naging most hated. Deserve niya manalo. Siguro sabi ni Lord, ito yung kapalit ng ginawa niya para rin sa akin. Actually, ako yung magbe-benefits na malaki. Yan. Humble ko sinasabi talaga na ako yung mas makikinabang dahil si Ken dyan, mas may pangalan kaysa sa akin. Sino ba naman si Mac Soberano? Diba? Pero when it comes to sales, and then after nga niya nung si Kenja ngayon panalo, yan, kilalabit din ako ni Champ Mamot, si Coach Bodong, si parang Kiko, hindi ko na naano kasi nagbibihis na ako eh. Dami nag-ano sa isip ko kasi bumulong si Chip eh. So parang gusto, ang pakiramdam ko, babaguhin ni Chip yung call eh. Diba? Kasi nga, dismayado na masaya na rin eh. 'Di ba? Tapos ito isa pang real talk to. Matagal ko na sinabi to. Wala akong tampo sa URCC. Ang tampo ko sa ILO, bakit? Sa lahat ng main event, pag kahit talo ka, pinapasalita ka. Mensahe sa nangyaring touch. So dahil nga nagmamadali yung sa ILO, si Kenja na lang yung na-interview. Which is ako, sa totoo lang, lalo nung nilabas nila eventually na ang laki pala ng sales, ang laki ng sales ko sa pay-per-view, ang dami kong almost for VIP nga sa harap is angkas. So yun lang talaga yung way sana na makapagsalita ako para makapagpasalamat. Hindi pa ako nabigyan ng time. Which is parang I feel unfair. Kasi Bullet and Mammoth, nagkaroon ng salita si Bullet eh. 'Di ba? And then pagdating sa akin, madalian na. Pero again, hindi ako sa URCC galit kasi nga ang reason talaga doon is nagmamadali yung silo. Tsaka in-explain na rin niya ni Coach Franco. Na-explain naman ni Coach Franco. Doon lang ako medyo, sabi ko, na kahit yung mga sponsors ko sa totoo lang, ba't hindi ka man lang pinagsalita? Kahit ang angkas, naghihintay sila ng something na yung effort nila, tapos sponsor pa yung angkas that time. Wala man lang akong mic pagdating sa ending. And eto pa, di ba, hinihintay ng angkas na pagsalitain ka, tapos parang mag-ano ka na daw ng rematch, di ba? Oo, actually, yun yung ina-expect nila rematch eh, mag-ano na rematch. Kasi parang gusto ko pa mag-something entertaining na kahit mamayang 5 a.m. mag-rematch tayo, lalaban ako. Kasi nandun pa yung agam-agam eh. Actually talaga, nagpagulo ng isip ko na yung sinabi ni Chief Alvin na, Map, I thought you won. Tapos, pagbaba ng cage, di ba? Pagbaba natin ng cage, sino naman nasa sulubong natin? Dapat ikaw yung panalo. Yung isa naman, tingin ko dapat draw. Sabi niya, dapat ikaw yung panalo. So, yung naririnig mo yun, ang daming may hindi makano kasi nga, hindi pala kinounted yung back fist. Sama ba natin si Coach Alex? Kasi si Coach Alex sabi niya rin, parang, ano sabi niya nun? Sabi niya na ang ganda ng laban. Ganda ng laban niyo, bro. Oo.
Bro, sobrang ganda ng laban nyo. Abang ini-scan ako kasi sabi Ano din siya? Oo, ano nandun din si Coach siya? Alex. Bro, sobrang ganda ng laban. Gusto na tayo yung ginawa nyo. Ang lakas ng dating. Kaya lang, yun nga eh. Baka pwede mag-rematch kayo, bro. So, medyo doon naman salita si Coach Alex. Tapos, yung pa isang kaba ko na Tapos hindi mo siya masyado na pinapansin, di ba? Kasi ini-scan ako eh. Sabi ko, ako na yung kausap niya pag, nun eh. pag may, yung Gab, pag may namumuong dugo, yari, kailangan ko magpa-hospital. So, sabi nung Gab, wait lang. 3 minutes. Nilot niya. Sabi ko, tumulog na naman. Sa pa ulit. Nung ginanon niya, wala na. Yun, clear na. Parang ano lang, yung stressed out lang. Tapos nung inimas-imas niya na wala na. Kasi yun yung pinakatakot ko. Pag may ano. Wala talagang ano eh. Wala akong kikitain pag na-hospital pa ako lalo ulo. Which is, Hindi. Actually, ang sabi naman nun ni Ina, nag-aabang sila kung may mangyayari sa'yo. oo. Tapos, kung may mangyayari sa'yo, sila bahala. Oo. Kaya sabi ng nila Ina, sa nila Ama, sobrang grabing support din ng mag-asawa na yon. Pero since wala siyang tama, Yun, grabe. Ang magkano ginastos ni kami Ina. ang nag-celebrate. Sobra, real talk lang ha. Actually, sabi nga ni Ama, parang nahiya ako kay Bullet Map. Sabi ko, bakit Ama? Kasi nung siya yung lumaban, tas hindi nga siya nanalo, hindi tayo buo. Actually, sabi ko, hindi Ama, buo tayo nun. Talagang kailangan nilang umuwi ng Pampanga that time. Which is kasi ako, talo ko, pero kami yung celebration namin, parang panalo. And si Mr. 62 right away, dapat yung binibigay ni Mr. 62 na 20K, pag panalo lang, nagulat ako right after fight, tumawag siya. Map, Gcash mo. Sabi ko, bakit pare? Ito na yung ano mo, kasi tinupad mo yung sinabi ko na masugatan mo siya. So, yung pala yung gusto niya, yung talagang madamage ko raw si ano. Hindi ka mananalo, pero natupad yung sinabi mo, at yung sinabi ko na pag tinamaan ka ni Map Soberano, damage ka. Binigay niya right time yung ano. Grabe yun. Sobrang saya nung gabi na yun na yung hindi naman ako ayun sa totoo yung pakiramdam ko nang talo siya. Hindi ako malungkot nung natalo siya. Kasi nga, ang gusto ko kasi mangyari yung matapos na yung laban. Ganun yung feeling ko nung time na yun na okay na yun kasi tapos na yung laban. So pagdating doon kami mas lalong nag-enjoy kasi nga kompleto kami. Yan, sila Sobrang JB saya. Tan, lahat sila Boss Yeah, Bullet. parang JB Tan, parang Bullet, parang Rich doon, nandun pa, E-Sprint. Actually, ito, may kukunin lang ako. Dito kasi may sponsors ko para mapasalamatan ko. Ito. So, ayan, ganyan karami sponsors natin. Okay, so dito, ayan, siyempre namumuna si Ina. Okay, si Ina, Madam Ina. So, E-Sprint. Okay, yung RD Clothing, si Pare Rich doon yan. Okay, tapos ito si Ama. Ayan, tapos si Bogart Peace the Gym, ito yung nagbigay sa akin ng Prestige na TV. Yan, at sumuporta rin to, si Pare Clark. Diba? May kasama siya. Yan, si Coach G. Yan, angkas, nasa gitna. Low-key mindset. Okay? Ano to? Yung sponsor namin ng mga damit namin. Andito yung gym ni Coach Tatang kasi yung respeto ko kay Coach Tatang 50. Nung laban namin ng 3v3, talagang hindi kami nagbabayad doon. Kaya sabi ko sa kanya, Coach, pag ako may laban, gusto ko ikaw na sa likod ko. Kaso that time, may pilay siya. May pilay si Coach Rick. Pero last minute ng laban ko, galing kay Coach Rick yung handwrap na ginamit ko. Eto na nga, sa lahat ng lalaban siya yung wala nga, hindi may handwrap kaso maliit. Oo. So, saka talagang ilang oras na lang. Pero dapat si Coach Rick, isa rin yan sa nasa likod ko, isa rin siya sa nasa coach. Tapos ito, si Mr. 62, ayan, Prestige. Ayan, Anessa Resort, kay Maring Anessa kasi sobrang laki na tulong sa akin ng Legal na Kamao family din talaga. Yes, madam. Itong Brown Pride, ito si Pare Reaction na meron niya. Siyempre, Legal na Kamao. Sa Legal na Kamao, lahat na to all in na to Yung mga may-ari ng Legal na Kamao. Oo, lahat na yan. Sila Kuya Rupino, si Tita Gina, si Dwight. Bugbugan. Ayan, di ba? Siyempre, yung mga Boy London. Si Paring Boy London. Yan. Ito, mysterious guys. Mysterious guy yan, pero yun nga, medyo matindi sa buhay yan. Kaya ano natin. Matapang kami kwento, kaya lang, baka abutin na yung 5 hours eh. So, paalam ka na. So, ayan, salamat sa ngayong gabi na medyo, sana tapusin nyo. Kasi ang ganda ng kwento, marami kayong kapupulutan, lalo na yung mga vloggers. Siyempre, pag pinanood nyo, i-like nyo, i-share nyo. So, again, ito, maraming salamat kasi success yung first episode ko dito sa sa segment ko na to na sana sa susunod na segment ko, iba naman yung ma-interview natin kasi nakakasawa natin. Pwede natin si Paring Bullet,
Lahat ng mga Oo. champ mamot. Tapos hindi lang syempre doon sa mga URCC, yung mga iba rin, kunyari, pasok tayo sa mga 90s, ganyan. May mga tropa kasi kami na hindi vlogger, na mga hard work sa buhay, may diploma o wala, success sa buhay at mabuting tao. Yun yung makikita nyo dito sa segment na Kupi Talks with Maring. Kaya abangan nyo, napakaganda nito. Quality content to mga paps. Yun lang. So again, at thank you. Siyempre, yung kupi mo. Ako nang bala sa kupi nito. Ay, kopi mo! Mas maganda yung kupi mo, siyempre. Sabi ko ba yung kopi ko? Mamaya na, pag wala ng camera. Papatay ko na. Kuping-kupi na ako. Ang dami pa sila, Boss Joe, Marin Tigres, Tix TV. Ang daming nagbigay ng suporta, lalo yung moral, yung prayers. Siyempre, yung mga followers natin hindi bumitaw. So, yung mga kaibigan namin noon na hanggang ngayon, nasa amin pa rin. Si John Paul na taga-Tagig, yan, si Paring Diego, si Pearl, yan, si kapatid ni John Paul. Ilan lang yung kapitbahay ko nandun, di ba? Sila hindi, actually yung iba, hindi nagpunta, pero nandun sila sa pay-per-view. Sila Nads, di ba? Sila Pare Nads, mga Kambi Boys, yan. Sila Patrick, saka yung mga dancer. Yung mga exclusive boys, di ba? Tapos, si Brother Jazz, pinsan mo. Yun, si Kuya Jasser, yan. Grabe yung supporta ni Kuya Jasser yung time na yun. Alam mo yung, kasi sila nakatayo sila. Hindi, as in, simula sa umpisang laban hanggang matapos talagang hindi siya tumayo. Tsaka siya yung nag-explain sa ibang guests na, ba't parang pagod sila? Para silang hindi kasi vlogger lang sila, sabi ni Brother Jess. So, in-explain niya, okay. Kasi, so, ibig sabihin, may mga taong pumunta rin na hindi talaga kami kilala. Oo, hindi rin, gusto na manood ng fight, pero nagtataka sila, bakit ganyan? Parang pagod agad kami. Parang hindi mga fighter. Yun yung kasi expected nila pag ganun, first burn natin, mga totoong fighter no? Kasi syempre parang inaabangan ng mga tao yun. Parang bago sa pandinig nila, yung first yung Bernacle. Tsaka, ayun, syempre, sobrang papasalamat din ako kay Chief Alvin Aguilar. Kasi nga, from upset ng 3v3 na na-cancel, talagang pinakinggan niya yung mga fans at pinakinggan niya rin ako. Dahil ako mismo, sabi ko, Chief, please give me a fight kasi nga. And then talagang napakababa ng loob ni Chief Alvin Aguilar. Sabi ko nga, yung iba parang di siya mabiro, pero pag nakita kami, para kami magkuya na laging magkasama sa bahay. Ganun ko siya nabiro agad kasi actually Aguilar siya. Aguilar din ako sa Lola. And then siyempre yan, kala Boss Aaron sa napakagandang negotiation. Kay Sir Norbs, napakabait niya, di ba? Pati yung mga rounder niya, sila, yung mga boss na yan. Mga panahon pa nila, time nila Natsumi. Time nila Natsumi. Lahat ng URCC, na bumubuo na URCC. Sobrang maraming salamat. Tsaka, ang ganda kasi nung napasama siya sa URCC, naging may event siya. Parang naging family na kami. Family na din kami ng URCC. Di ba, kada event, pwede kami pumunta nito. Ganon. Tsaka, ito, pinakahuli kong papasalamatan, Kiko Matos. Alam ko, ikaw may promotor na lahat. Alam kong ikaw ang nagluto ng lahat. Kaya maraming salamat sa'yo, pare. Sinama mo ko doon. Dahil yun nga, wala na may makasama si parang Bullet. Ako lang talaga. Maraming salamat talaga sa'yo, pare. Paulit-ulit ko sa'yo sinasabi na isa ka sa may produkto niyan. At siyempre, ikaw at si Baro ng original ng mga pinagagawa namin. Kaya saludo pa rin. Kasi na, simula nung napasama siya sa URCC, naging parang nadagdagan kami ng family. Kasi anytime pag may event sila, pwede kami magpunta. Welcome kami. Oo. Actually, nagbabayad kami, ayaw tanggapin. Saka syempre si Ma'am Shen. Si Ma'am Shen. Yung sexy Ma'am Shen. Ma'am Shen, hindi ko makakalimutan niya kasi talagang ang ng accommodation niya sa atin. Oo, grabe. Kaya ang dami rin binigay ni Ina dyan. Siyempre, dahil sa salamat. Di ba? Pasasalamat. Nakakamiss yung mga Kaya ngayon, full respect ako sa URCC. At syempre, kung nasa man ako ngayon, lalo na nasa Batang Quiapo. Sino ba mga nasa Batang Quiapo? Di ba? Champ Mamot, Bullet, Kiko. Kayo dyan, nauna sa akin. And ako dapat pilot or isa sa, hindi ko alam kung main cast yung offer sa akin nila paring Bullet ng January tsaka ni Boss Jan. Pero yun nga, na-adjust, natuloy ngayon. So, sa pangalawang yugto. Yes, sa pangalawang yugto ako napunta. So, sobrang maraming salamat sa URCC kasi without URCC, no, hindi ko mapupuntahan to ngayon, no. Hindi ko naman sinabi lahat dahil sa URCC, which is isa ang URCC sa naging hakbang kung nasan ako ngayon o nasan kami ngayon. At syempre, kung si Paring Kiko ang nag-isip o utak ng lahat, hindi rin matutuloy ito kung hindi talaga dahil kay Paring Bullet. Sobrang si Paring Bullet ang nagbalik ng hype dito sa atin sa Fight Hype. Yung tunay na hype talaga
sa URCC. Kung walang bullet, walang gagawa ng ginawa niya or yung mga nagpinapatuloy pa rin yung gawa niya. Sobrang maraming salamat sa tao niya. Kung paring bullet talaga, sobrang kuya yung trato ko dyan. Sobrang mas malinaw pa sa dugo no? yung intact namin dalawa dahil nagsama kami sa bahay ng Boss Baby Boy bilang team mandirigma. Nagkaroon ako ng kuya. Nagkaroon ako ng advance na kuya. Ang dami ko natutunan. Ang dami namin na pag-usapan na hindi ko lang pwede ikwento. Kaya sobrang laki nung itinaya niya rin pangalan para dito sa hype na to. At yun nga, after that, tinan mo, tuloy-tuloy po yung RCC ngayon. Yeah, so, maraming salamat, paring Bullet. At again, meron pa ba? May uli ko siya kapatay. Yun po. Happy anniversary, brother Kenjan. I miss you, brother. Pasensya na, hindi na tayo nakapag-banding. At tulad ni Champ Mamo at saka ni paring Bullet after fight. No? Pero again, nandito ka sa akin dahil ito nga, hindi na tumaalis sa history, brother. No? At maraming salamat talaga dahil kahit paano nakarga mo rin ako sa pangalan mo. At ngayon nga, wala man ako sa fight hype, talagang a little bit talaga. Yung URCC sobrang hindi ko yung matatanggal sa buhay ng pamilya namin. Siyempre again, kung wala din na URCC, wala yung mga taong tumulong sa amin sa pamilya namin. Kaya sobrang maraming salamat. And ang sarap lang din ng feeling kasi kami may anak kaming lalaki, si Kusma. Alam mo yung pagdating ng araw, sa YouTube, pag tinype niya, first Bernacle in Philippines, lalabas yung pangalan ng papa niya. Yes. So... Parang pag siya, lumaki siya, kahit paano yung papa niya, nakaka-proud sa sarili niya na, yung papa ko to, first Bernacle yan dito sa Pilipinas. Ganon, diba? Yun kasi yung sinabi, di ba, ni Kenjan sa'yo, na kapag history talaga. History, oh. Gusto niya magkaroon ulit ng panibagong history, di ba? Kaya siya sumigil dun sa Bernacle. Tsaka syempre, iba, alam mo na, yung mga chuwariwak na magkukomment na parang suntok bata, kahit anong sabihin nila, sa totoo lang, yun nga yung mahirap sa amin dalawa ni Kenjan, na hindi talaga kami fighter. Hindi kami basagulero. Okay? Siya, as a leader ng Philippine All-Star na champion, tas ako naman simpleng tao na biker lang, napakahirap na maglalabang kayo na wala kayo ganong alam na malalim na suntukan. Yun yung pinaka-risky sa ginawa namin. Which is kayo, kung kaya nyo gawin yun, try nyo rin. Kaya ayaw ko nang lumaban. Kasi hindi na talaga siya hindi na talaga siya para sa katulad kong edad na 40 na gagawin pa siyang source of income. Yun. Tsaka, yun lang. Hanggang dito na lang. At again, salamat sa Kupe Talks with Marin. Kupe. Again, salamat at happy anniversary sa iyo, brother Kenjan. Di na ako tumimbre sa iyo, nagagawin ko to. Kasi gusto ko lang magpakatotoo. And I love you, brother. Sana, yung iba nag-hate sa amin, kung mapanood man to, maintindihan nyo na. At sa mga next na gagawa, kung sakasakali may mga vloggers edition pa na gagawin na ginawa namin, sana nakapagbigay ako ng magandang tips sa inyo. At again, iba yung hype sa totoong buhay. Nag-hype kami para lang to sell fights, to entertain you guys, para abangan ng tao. Pero deep inside, lalo na kung nagpapakatotoo ko, again, ang hirap saktan ng taong idol at taong hindi naman talaga kaaway. Pero kailangan yung maglaban sa loob ng cage. At iba talaga ang experience sa URCC dahil walang scripted na suntukan dyan at talagang suntukan na walang headgear. At first and last fight ko, wala pang gloves. Kaya lahat ng mga vloggers na sasali dito, mag-ingat kayo. Be practical mga par kasi yun nga, ako nga iniisip ko sa labang mo kung magkasugat ako, baka wala na akong kitain mapunta sa ospital. So yun yung mga typical or practical na rin sabihin sa inyo. Bago kayo sumama sa sulod na page, talagang hindi nagbibiro ang URCC at hindi nyo pwedeng biruin ang URCC. Okay? Again, FPJ's Batang Quiapo, every 8 p.m. Araw-araw yan. Monday to Friday. Okay? So again, baka na!